Mula sa Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Ayan, ang Chief ng Legal Division, Attorney 5, Regional Adjudication Branch sa CAR, si Attorney Erwin Lehi G. Gakadan. Attorney, magandang umaga po. Yes, ma'am. Magandang umaga po, ma'am, at sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig sa ating programa sa Radyo Pilipinas. Ayun, naku sir, ang unang pag-uusapan natin, alam mo naman po, no, pagka dito sa mga homeowners na to, maraming minsan na kailangang tuparin. So, ang isa dito, yung kanilang association dues na sinasabi. Para saan po ba yan, attorney? Yes po, ma'am. So, unang-unang po sa lahat, ang pagbabayad po ng association dues natin ay isang obligasyon ng isang miyembro ng Homeowners Association o sa maikling salita po ay tinatawag nating HOA. Okay. So, ayon po sa 2021 Revised Implementing Rules and Regulations of Republic Act 9904 o mas kilala bilang Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, ang association dues po ay tumutukoy sa halagang regular na sinisingil ng mga miyembro ng asosasyon para po bayaran ang ating mga administrative at operational expense. Sa madaling salita, ito po ang tutustos sa ating mga gastusin sa pagpapatakbo ng asosasyon. Okay. Kasama po dito ang mga sumusunod. Maintenance po ng ating mga pasilidad kagaya ng mga playground, clubhouse, parks at other amenities po. Okay. Maintenance din po sa kaayusan po natin at kalinisan sa ating compound at syempre ginagamit din po ito sa pagbabayad ng ating mga security guards, maintenance crew at personnel sa ating opisina po, ma'am. Ilan lang po ito, ma'am, sa mga halimbawa ng expenses na pinaggagamitan natin ng ating HOA dues. Ayun. Monthly yun, attorney, yung dues na yan? Yes po, ma'am. Okay, pero kailangan ba itong dues na ito? At saka, ano ba ito? Magkano yung kanilang kailangang ibayad? Uniform ba ito sa mga lahat ng homeowners o merong kanya-kanya silang basehan para dun sa regular na singil? Yan po, magandang katanungan po yan, ma'am, no? So, basically po, mahalaga po ang association dues natin at hindi po ito pwedeng ikompromiso. Okay. Kung baga sa gobyerno po yan, ay para siyang buwis para magpatuloy ang isang gobyerno pang matustusan ng mga programa at proyekto nito. At ang pinaka-importante po dito, sa ating pag-compute po ng association dues, naglabas po ang HLURB ng Executive Committee Resolution number 001, Series of 2017, kung tawagin ay guidelines in the kinds of dues, fees, contributions that may be collected by homeowners. Na nagsasaad na ang association dues ay dapat una, reasonable, nararapat at hindi sobra-sobra base sa nakasaad sa bylaws ng isang HOA. Okay. Pwede po nilang tignan ito at gawing guide, pero gayon pa man sa aming experience po, ma'am, no, nakadepende po sa mga bayarin ng subdivision o condominium project ang association dues. Iba-iba po yan. Ang importante po dito sa lahat, una sa lahat, transparent po ang ating HOA kung paano ito na-compute. Okay. Lalo na po kung kunwari merong increase sa HOA dues natin. Secondly, dapat malinaw po na nakasaad sa ating bylaws ang batayan or anumang kasulatan. At bukod sa lahat, dapat po ito ay sinang-ayunan ng bawat membro para po maiwasan natin ng mga di pagkakaintindihan po, ma'am. So, yun po. Okay. So, pero yun nga, ang tanong natin, Attorney Erwin, may ano ba siya? May magkano usually? Meron uniform ba? Yan, ma'am. Sa guidelines po natin, ma'am, dito po sa HLURB Executive Committee Resolution, meron po siyang batayan. Okay. Pwede yan sa land area. Pero gaya nga po ng nasabi ko kanina, recommendatory lang po siya, no? Normally po yan nakadepende sa bayarin. Hindi po siya uniform. Kunwari po sa Manila dahil mas mataas po ang singil sa mga utilities doon. Iko-compute po yan, ma'am, at i-divide sa bawat membro. So may computation. May sarili palang computation. Okay. Kunwari dyan po sa Manila, ang dami nilang amenities like swimming pool. Dito naman po sa Cordillera, sa mga probinsya. Kung ano po yung available na services na binibigay natin sa ating homeowner members, yun po yung ating iko-compute, ma'am. Base sa
expenses po natin. Ayun. So yun po. Ayun naman pala. So, ano yung, kunwari, hindi ka nakapagbayad ng association ng juice na yan, meron bang ano yung mga posibleng mangyari? Yun po, kapag hindi po tayo nakapagbayad ng association dues po, bukod po sa posibleng pagkatanggal ng lahat ng karapatan at pribilehiyo natin bilang isang membro ng HOA po, natural po since yan po ay monetary value, hindi na natin mababayaran ng mga pinansyal na obligasyon natin, ma'am. So halimbawa po sa usaping kaayusan at kalinisan sa ating compound, pwedeng ito pa ay humantong sa marumi at makalat na pasilidad at kalsada natin dahil hindi nga nakokolektang mga basura. Aha. Tungkol naman sa seguridad po at kaligtasan, maaaring pumasok po ang kahit sino-sinong tao sa ating subdivision dahil nga po wala tayong security guard at ito po ay pwedeng humantong sa nakawan at iba pang di inaasang krimen po. Okay. Tungkol naman po sa maintenance ng facilities natin, dahil hindi natin nababayaran ang ating mga tauhan, ito ay magdudulot ng pagkaluma o pagkasira ng ating mga facilities and amenities dahil walang nagme-maintain, no? Oo. So halimbawa po nito, madilim na po ang ating kalsada, hindi na po siya ligtas dahil wala pong ilaw. Sa mga nagbabayad naman po ng regular na nagbabayad ng kanilang dues na membro, pwede pong tumaas dahil yung hindi nyo nabayaran, i-distribute na naman po dun sa mga regular members na nagbabayad. So tataas po yung dues nila. Okay, pag So ilan lang po yan sa mga epekto po. ayun, pag merong hindi nagbayad, ganoon tataas Yes po, ma'am. sa ibang binabayaran. Opo. Pero may option ka ba dyan, attorney? For example, kasama ka doon sa subdivision. Pero ang option mo ay ayaw mong maki-join dyan sa asosasyon dahil ayaw mong magbayad. Option ba yon o hindi pwede? Ma'am, hindi po siya pwede kasi kapag membro po kayo ng Homeowners Association, ito po isang obligasyon. Gaya ng na-mention ko a while ago, you have the obligation to pay. Lalo na po kapag kayo po ay kumukonsumo or gumagamit ng mga benepisyo ng ating asosasyon. So natural lang po na kapag tayo po ay nag-benefit, tayo naman po ay dapat magbayad. Di po ba? So ganun po, dapat give and take po yan. Ayun, okay. So kung halimbawa, merong mga hindi nagbayad, may posibilidad na pwede din siyang sampahan? May kaso ba? O ano ba, pwede bang magkaroon ng kaso dahil dun sa kanyang responsibilidad bilang miyembro? Yes po, ma'am. So, opo, ayon po sa 2021 Revised Rules of Procedures po ng aming ahensya, maaari pong mag-file ng complaint ang HOA sa isang member na hindi nakapagbayad ng kanyang association dues. Subalit, ito po ay dumadaan, ma'am, sa isang proseso. Meron pong tinatawag na grievance committee ang isang homeowners association na namamahala sa mga problema na idinudulog sa kanila. At isa pong problema ito, kunwari hindi po nakapagbayad ng association dues ang isang member, isasangguni po sa grievance committee yan. At ang grievance committee po, magkakaroon po ng dialogo, iimbitahin po sila para pag-usapan kung anong nangyari po dito. At pagkatapos po niyan, ang grievance committee po, ma'am, mag-i-issue ng certification na walang amicable settlement na nangyari. Okay. So kung kunwari wala naman pong mangyari lang po na walang grievance committee ang isang asosasyon, pwede pong mag-file ang complainant ng affidavit na nagsasaad na wala silang grievance committee. Okay. Isa rin po sa pwedeng gawin ng HOA ay ang pagpa-file or pagsasangguni ng kanilang problema sa DSUD o kung tawagin ay Department of Human Settlement and Urban Development for voluntary conciliation. Ito po ang tinatawag nilang conciliation proceedings kung saan tatawagin din po ang mga parties sa kanilang departamento para po pag-usapan ng problema. Kapag wala pong nangyaring amicable settlement, yun po, ma'am, magbibigay po ang department ng certificate to file action. Okay. So in these two cases po, i-attach po nila yan sa complaint po nila. Sa pag-file po ng complaint po, ma'am, pwede pong ma-download ang aming form sa online, sa aming website, sa hsac.gov.ph. At sa pag-file po ng complaint, ma'am, hindi po kinakailangan ang assistance ng mga abogado. Ngunit, ito po ay ini-encourage para po ma-explain sa kanila na
ng mabuti ang mga batas para po maprotektahan ang kanilang karapatan po. Ayun. So, pwede muna silang magtanong sa HSAC tungkol doon sa kanilang problema bago nila i-file. Pwede po kaming mag-advise on the process po ng filing, pero hindi po kami pwedeng mag-advise, ma'am, on the merits of the case. So normally po yan, pupunta po sila sa regulating agency, which is the Department of Human Settlements and Urban Development. Kasi po sila ang nagre-regulate ng COA. Ayun. So, pupunta sila sa opo, ganun po. DHSUD. Kasi hindi po pwedeng mag-advise ang court sa merit, kasi kami po yung nagde-decide po ng kaso. Okay. So, ano yung maaring maging aksyon halimbawa doon sa mga kaso, no? Kung ano man yung mga naging kaso, kung halimbawa hindi nakuha sa conciliation, kunwari napunta na doon sa kung saan man ng mga korte o pag-uusapan yung naging kaso, ano yung madalas na nagiging parusa doon sa nagkasala, doon sa mga nagkaroon ng kasalanan? Yan po, ma'am. Depende po sa merits ng case, ma'am. Titignan po natin kung, for example, yung pagkolekta ba nila ng dues ay naaayon sa batas. So, sa kwan naman po, sa isang membro, ano po ba yung rason niya kung bakit hindi niya po nabayaran? So, normally, ang nangyari po dyan, nagde-decide po tayo para kung valid po yung claim ng ating HOA, pagbabayaran po natin naturally ang isang membro. Okay. At of course, may additional interest po yan na naayon po sa batas. Ayun. So, dapat talaga para maano siya, nabayaran. Mapilitan siya na bayaran kung ano man yung mga dues na dapat niyang bayaran ng miyembro na yon. Pero kung halimbawa, baliktad naman, attorney, halimbawa, nagbabayad ka nga ng monthly dues mo, tapos hindi naman na ibibigay yung tamang yung serbisyo, yung service, o yung mga amenities na ipinapangako ng asosasyon. Ano naman ang pwedeng gawin ng isang miyembro? Yes po. Yun po. Parehas din po, ma'am, yung procedure. They will undergo the same procedure under our laws po. Parehas lang po, ma'am. But in case, nakalimutan ko pong sabihin kanina, kapag yung HOA po ang nag-file sa isang homeowner, dapat po i-attach niya yung certificate of incorporation niya from DSUD. Okay. So kapag yung membro naman po ang nag-file, same procedure, mag-grievance po yan, and then magkakaroon po ng due process na tinatawag natin, hearing, dun po sa committee nila, para po mabigyan ng pagkakataong mag-usap sila, and then yun po, dire-diretso na po yan, hanggang po sa filing natin. Okay. Pero ano ba, attorney, may mga ano ba yung mga mas maraming lumapit sa inyo? Yung may problema yung miyembro o yung may problema yung asosasyon? Normally po, ma'am, yun po, gaya po ng topic natin ngayon, yun po yung kahalagahan po ng pagbabayad. Normally, meron pong hindi po nakapagbabayad ng ating mga association dues. Ayun, yung mga delinquente. Yes po. Okay. Pero yun na nga, speaking of delinquente, mga delinquent, may mga mawawala ba daw na karapatan sa isang miyembro na nadeklara bilang delinquent member sa isang HOA, sa HOA? Yes, ma'am. Before that po, ma'am, it's also good to discuss paano po nadideklarang delinquent po, ma'am, ang isang member. Okay. So, hindi po pwedeng diretso sasabihin ng board or officers na, ikaw, delinquent ka na po. So, ang isang member po ay dideklara lamang po na delinquent kapag hindi po siya nakapagbayad ng at least 3 cumulative monthly dues. So, 3 po yan. Okay. Gayunpaman, meron pong proseso. So, una po sa lahat, dapat po may notice. May due process po yan. So, bibigyan po natin ng notice ang isang membro na para sabihin na magbayad na po siya. At bibigyan po siya ng 15 days para po makapag-reply para maipakita naman po niya ang kanyang dahilan. Baka valid naman po yung reason niya. Pwede nating i-consider po. Sa pag-lapse po ng 15 days, kahit na po hindi siya nakapag-reply, pag-uusapan din po yan ng board of directors or officers. Kapag hindi po sila satisfied sa inyong rason, saka lang po kayo idideklarang delinquente. Kapag hindi naman po kayo sumasang-ayon sa desisyon ng board, pwede nyo po itong i-apilas. Pwede kayong mag-motion for reconsideration at yan po ay i-resolve ng ating board within 5 days po. At i-reinstate na naman po kayo kapag nakapagbayad na po kayo.
So medyo So, matagal yun po, din ma'am. pala, no, attorney, yung proseso. Mga ilang araw yun o ilang linggo yun. Kasi may 15 Normally, days. kung titignan mo yung timeline po, ma'am, 15 days, but yan po ang maximum period. Hindi po kailangang i-maximize po yan. Pwede Ah, naman po kung mabilis, pwede nating okay. i-resolve ng mabilis. Depende po sa availability, of course, ng ating mga officers, Mm-mm. ng membro na Oo. siyang kanilang dinideclare na delinquent. So, Mhm. gayon po, nakadepende po sa action ng mga parties po, ma'am. Ayun. At saka, attorney, totoo ba yon na pag medyo yung mas medyo social yung village mo o yung subdivision mo, syempre mas mahal. 'Di ba yung mga monthly dues doon Yes, yes. compared dun sa medyo hindi naman ganun ka ano, 'di ba, kasosyal. Yes, ma'am. Yan po yung kanina, balik po ako sa katanungan niyo na dapat po ba standard. Sa mga ibang huwa po, nagbibigay sila ng standard na ito lang. Pero Okay. gaya po niyan, kunwari, gusto nating pagandahin ng ating asosasyon, gusto nating magdagdag ng facility, amenity. Natural Mhm. lang po na meron tayong dapat pagkuhanan ng pondo. Kaya Mhm. yan, tataas na po ang ating association dues. So doon po Ayun. kukunin yung pondo, ma'am. Okay. So, yun na nga, kung halimbawa ang delinquent member, ano yung pwedeng mawala na Opo. rights o Yes. karapatan sa kanya? Yes, pabalik po tayo sa katanungan kanina. So kaakibat po ng pagiging delinquent member, ang suspension ng mga sumusunod na privileges and rights po natin, no? So una sa lahat, mawawala po ang ating karapatan sa paggamit ng mga basic community services, common areas, kung may swimming pool man dyan, basketball court. Hindi po natin pwedeng i-inspect ang mga books, mga libro po ng asosasyon. Mhm. Pangatlo, hindi na po tayo pwedeng makapagboto kung gusto nating magboto sa panahon ng election. Hindi rin po Mhm. tayo pwedeng mag-attend ng meeting, wala na po tayong boses, no? At kung gusto nating tumakbo, pagka wala po ng eligibility para tumakbo sa election o maging opisyal ng association. So basically, ma'am, in summary, mawawala po ang ating karapatan para mag-enjoy sa iba't ibang benepisyo na nakasaad sa ating bylaws ng association. Ayun, nako. Okay. So, ayan, naintindihan natin ha. Dun sa mga homeowners dyan, kung ayaw nyo magka-problema, ano na lang kayo. Kailangan ituloy-tuloy nyo na lang yung inyong mga monthly dues dyan. So, attorney, maraming salamat. Pero bago ka magpaalam, baka may mensahe ka, lalo na dun sa mga homeowners Opo. natin. Yan po, para po sa ating mga tagapakinig na homeowners at sa mga nagbabalak po maging bumili ng subdivision or condominium, responsibilidad po ng bawat membro ng HOA ang pangangalaga ng kalinisan, kaayusan, kaligtasan at kapayapaan ng kanilang munting komunidad. Kung tayo po ay nagnanais ng isang magandang komunidad at lahat tayo ay nakikinabang sa mga benepisyo ng pagiging membro ng HOA, nararapat lang din po na tayo po ay magbayad sa ating obligasyon. At Mhm. gayon pa man, dapat naman din pong transparent ang ating HOA, ang ating mga officers, no, sa kanilang batayan ng pag-collect ng association dues. Para po Tama. ito well-informed ang ating mga membro po, ma'am. Tama, tama. Okay. So sir, naku, maraming salamat po. Marami kaming natutuhan ngayong umaga, lalo na yung mga homeowners natin pagdating sa kanilang mga association dues, yung mga monthly dues nila dyan. So sa uulitin po, Attorney Erwin, maraming salamat. Maraming salamat po sa Radyo Pilipinas. Bago po ako magpaalam, kung meron po kayong mga katanungan sa ating programa, pwede po kayong mag-email sa Public Affairs Division ng HSAC sa email address na info@hsac.gov.ph. Meron po kaming mga nakaantabay na personnel para sagutin agad ang inyong mga katanungan. At Okay. inaanyayahan ko po rin po kayong i-like at i-follow ang aming Human Settlement Adjudication FB page at bisitahin ang aming website sa hsac.gov.ph para po updated po kayo sa mga programa ng ating ahensya. Maraming Okay. salamat po. Maraming salamat din po, Attorney Erwin. Ayan, okay. Si Attorney Erwin Lehi G. Gakadan, Attorney 5, Chief of Legal Division, Regional Adjudication Branch, CAR, ayong Cordillera Administrative Region.